Isa ito sa napaka-importanting bagay na dapat gawin pag may alaga kang koi fish at ito ay ang preventive maintenance. Mas mabuti na ito compare sa paggamot ng may sakit na koi. Mas mabuting unahan yung mga possible na magiging problema ng mga mahal mong alaga. Mas nakaka-stress yung koi na may sakit. Kaya healthy koi, happy owner. Kaya maliban sa maintenance na ginagawa natin sa ating tubig at filtration system, isa din itong salt and Elbagin bath na nire-recommend at subok na ng mga kahabi natin na expert or matatagal na talaga sa pagkikip ng koi. Kaya tayo, ina-apply talaga natin yung mga makakabuti sa ating mga alaga. Itong salt and Elbagin bath ay ginagawa natin every 6 months or twice a year. Pero yung iba ginagawa nilang every 3 months, pero pag madami kang koi, pwede kahit twice a year basta alagaan mo lang yung tubig at filtration system ng iyong koi. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan nyo ko at kita ko sa inyo kung paano natin ginagawa yung maintenance ng ating mga alagang koi, salt and Elbagin bath. Katatapos nga lang po natin at papakita ko sa inyo kung paano natin yung ginawa. So panoorin nyo po sa video na to. Let's go! So ito kahabi yung prepare natin sa last video na round trapal pa, assemble natin at nilinisan. Ayan. Ito dito natin i-Elbagin bath yung mga lagang koi natin. So ito yung gagawin natin guys, dapat meron tayong aeration. Ayan, napaka-importante niyan para di madisgrasya yung mga alaga natin. Dapat well aerated yung ating pag-Elbagin bath natin. Napaka-importante ng aeration dito sa gagawin natin na Elbagin bath. Kaya napaka-importante meron talaga tayong aerator or aeration dito. Ito yung ginamit natin na aerator. Meron tayo ditong 18 watts na Rizan at saka itong switch. Dalawa yung ginamit natin. Ayan yung sa switch at sa Rizan. Sakto lang yung tubig dito sa pan na well submerged talaga yung mga koi natin. So punta tayo dito. Yung iba pa natin prepare. Ito syempre dapat meron tayong salt. Pan salt yung gagamitin natin pang salt bath at itong Elbagin powder o itong yellow powder. Dito natin isi-salt bath at meron tayong sack net at yung net na panghuli natin sa kanila. Ito guys, nakabili na pala tayo nitong hose kaya mapabilis na yung pag kuha natin ng tubig galing dun sa poso. Tapos yung pump na gamit natin dito, yung Rio. Ayan. Ginamit natin na pang ano dito is pond water natin. Yun. At ayun na yung mga alaga natin. So yun kahabi, simulan na natin to. Kukuha tayo ng tubig dito sa pond. Lalagay natin dito para pang salt bath natin. Kuha tayo nung sakto lang. Ginagawa itong salt bath guys para matanggal yung mga slime ng koi at makapag-release sila ng bago kasi doon nakalagay yung or doon nakakapit yung mga bacteria, yung mga parasite. Kaya ginagawa natin itong maintenance every 6 months for preventive measures sa kanila. Ayan, matapos tayo makapaglagay ng tubig, lagyan naman natin itong asin. Tinatansya ko lang guys kasi wala tayong salt meter. Ibababad natin sila dito ng mga 1 to 2 minutes pero depende sa tolerance ng koi. May mga koi na di ganong kaya yung epekto ng asin, kaya observe din natin yung mga koi natin kahit wala pang 1 minute or 2 minutes. Kung nagpupumiglas na sila or tumataob na, kailangan natin ilipat agad. Yan. Tapos maglagay tayo ng Elbagin doon sa pan. Dito lalagyan natin to. Ito yellow powder, parang magic sarap. Madami-dami yung tubig natin kaya ito 10 grams yung nilagay natin. So ngayon guys, mag salt bath na tayo ng mga koi. Guys, napakabilis lang pag may sack net tayo. Ayan.
masahit. Hagurin lang natin yung katawan niya guys. Para matanggal yung mga slime at makapag-produce ng bagong slime. Minute na ba? Pag napapansin nyo na namumuti-muti yung sumi nila, normal lang yan guys. One down. Okay. Hindi lang masyadong kita guys, pero napakarami ng slime na lumulutang. White kasi yung ano natin. Ito yung female natin nakuha ko na si Trisha. Ingatan na natin pag ganito na hindi pumiglas, baka mabali. So yan mga kahabi, natapos natin silang i-salt bath at leave muna natin sila dito ng mga 40 to 1 hour sa El-Bajin bath. Tapos pwede natin itong ilipat doon sa main pan pabalik. So yun guys, isang oras na naka El-Bajin bath yung mga koi natin. Pwede natin siya ilipat pabalik dito sa main pan. At nalagyan din natin ng tubig dito sa pan. Yung kinuha natin na pinaglagay natin dun sa El-Bajin bath. So puno na itong pan natin dito. Pakita ko sa inyo. Ayan kahabi, napakalaking tulong talaga na may pump na tayo. Madali na lang yung pag water change. So yan, lipat na natin yung mga koi na nandito sa El-Bajin bath. Ayan sila. Ayan. Lipat na natin.
So yun mga kahabi, tapos na natin gawin yung maintenance na salt and Elbagin bath ng ating mga alagang isda. Ginagawa po natin to every 6 months to preventive maintenance ng ating mga alagang koi. So yun mga kahabi, maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video natin. Happy fish keeping! Peace out!